Anyway, nasa ano na tayo ngayon, nasa huling yugto na ng ating pag-aaral sa aklat ni Pedro, yung una at pangalawang aklat. Ito na yung huli doon sa ikalawang aklat niya. At magbalik tanaw na lang tayo sa mga nakaraang pinag-aralan natin. Topic ngayong umagang ito. Para lang haba itong konting sermon na to. Okay. Medyo fresh, hot of the study table itong sermon natin ngayon. Una, balikan natin ng sandali yung simulang konteksto ng sulat ni Pedro upang masariwa natin ang mga nagdaang pangangaral. Sa unang sulat ni Pedro sa 1 Peter ay inumpisahan niya ang alalahanin ang ating dakilang kaligtasan. Yun ang gustong mangyari ni Pedro, na alalahanin natin ang ating kaligtasan. Hindi, alalahanin na tayo ay halimbawa sa lahat sa chapter 2 verse 11. Verse 11 and up to chapter 4 yan ng 1 Peter. And then alalahanin ang muling pagkabalik ng ating Panginoon. At sa pangalawang liham naman ay inutusan niya tayong alamin ang ating kaligtasan, alamin ang kasulatan, alamin ang ating mga kaaway at alamin ang propesiya. Sa ikalawang Pedro ay pinangaralan din tayo ni Pedro na siguraduhin ang ating pagkatawag at pagkapili. Pinangaralan niya tayo tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo at ang salita ng propesiya. At winarningan niya tayo tungkol sa mga bulaang propeta at tagapagturo. Sinabihan niya rin tayo tungkol sa dakilang araw na paparating na. At sa talata natin ngayong umaga, ito ang pangwakas na pangangaral at kanyang basbas. Kaya samahan ninyo ako sa 2 Peter chapter 3 verses 14 hanggang sa dulo, 14 to 18. Basahin ko na lang sa English, English Standard Version ito. Ganito po ang sabi, "Therefore, beloved, since you are waiting for these, be diligent to be found by Him without spot or blemish, and at peace, and count the patience of the Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other scriptures. You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and to the day eternity." Basahin ko na rin sa Tagalog para maano natin. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan nyo ang mga bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao, gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina sa pananampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa, kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, hinihiling po namin na ang banal mong Espiritu ang magturo sa iyong lingkod sa umagang ito ng mga nararapat niyang sabihin. Bigyan mo siya ng pag-ibig, Panginoon. Pukawin mo ang pag-ibig sa kanyang puso nang masabi niya ang katotohanan, Panginoon, ng may pag-ibig. At buksan mo rin, Panginoon, ang pandinig at puso ng mga makikinig ngayon
magliligtas ka, Panginoon, magliligtas ka. At kung magpapatibay ka ng pananampalataya, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, na ang banal mong Espiritu nga ang kumilo sa amin sa aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mapapansin natin parang mas yung Tagalog version medyo in-expound niya, no? Kasi ito yung ginagawa, medyo parang amplified itong ang salita ng Diyos. Pero okay na din, at least yung hindi natin masyado naiintindihan sa English ay napaliwanag niya rin. Kasi gusto ko munang sa inyo, ang pinaka ayaw talaga natin ay yung maghintay. 'Di ba? Ito yung pinaka siguro gagawin na natin lahat ng pero yung maghintay yung pinaka last nating papayagan gawin natin sa ating sarili. Pero ang paghihintay din naman sa magagandang bagay ang pinaka-rewarding. 'Di ba? Doon tayo mas pinaka naliligayahan. Itong umaga si Jacob ay sinabihan namin na ni-ready na namin siya pero mukhang hindi pa rin sapat. Sabi ko, maghihintay ka doon ng matagal na uupo ka lang at makikinig ka lang. So at least kahit paano medyo prepared na siya. Kaya lang, syempre, hindi niya rin alam yung matagal. Dapat pala sinabi kong matagal na para ano niya ba talaga. Pero anyway, medyo tingnan natin kung tatagal siya sa maghihintay. Nung Monday din, pumunta ako sa Italian Embassy kasi sinabihan ako nung kumuha ako ng visa. Sabi niya, sige, papayagan ka namin pero pagbalik mo, within 10 days, dapat mag-report ka sa amin at sasabihin mo, para makalaman namin na bumalik ka nga. So, yung last day ako bumalik, yung 10th day ko. Hindi ko pa alam yung lugar na yun, hinanap ko. Ang ganda pala doon, banda sa McKinley, ang social pala doon. Anyway, mawasok ako doon grabe yung security nila, nakailang, hindi nakapasok. Yung mga gadgets ko, pinasok sa locker. First time ko maging gano'n. And then, ako lang mag-isa doon sa visa section at malawak marami yung puan, pero ako lang nandun. Tapos binigay ng guard yung passport ko at doon ako naghintay na pili ko sobrang tagal. Kasi ako lang mag-isa, wala akong kausap. Wala rin akong gadget na makakalikot. Talagang uupo lang ako doon sa aircon, wala akong makausap. Titignan ko yung mga tao doon sa window, parang may ginagawa sila. Nag-iisip na ako, parang wala naman to. Siguro pinapatagal lang nila para lang. Pero sobrang tagal. Feeling ko talaga siguro sa feeling ko, 3 oras akong naghintay. Pero nang natapos yon, lang naman, nasa 45 minutes. Pero dahil nga ako lang mag-isa, wala akong ang tagal. Pero yun yun, hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero yun ang dahil naiinip tayo, parang tagal. Wala kasi akong orasan din lang. Torture talaga ako maghintay. Yung paglabas ko, total nandun na ako, narinig ko nandun yung Denise, so pumasok ako, na-enjoy ko naman. Naghintay ako saglit para magbukas yung mall. Pero rewarding naman, nakapasyal ako dun sa parang going back to Italy again. Kasi nandun yung Venice, yung gondola. Hindi naman ako nakapunta ng Venice, pero Italy yun. Sabi nga, I miss home. Feeling na ako doon. Anyway, pero waiting, we are not fascinated. Nakakapagtaka itong waiting because it sucks kasi hindi mo alam kung kailan, lalo kung hindi mo alam kung darating. Alam mong darating pero yun kaya kailangan mo maghintay. Pero hindi mo alam kung kailan darating. At yan ang natin ngayon. We have been preaching about this. Yung mga nakaraang mga nagpi-preach sa atin, we have been preaching about waiting and the day of the Lord is coming. So we're gonna talk about it more. My sermon title is While We Are Waiting. Ano ba ang dapat natin gawin? Siyempre, pagka ikaw ay nasa room na walang ibang bagay kundi upuan lang, upo ka lang talaga. But we are waiting for the Lord's coming and we are here on earth. And there's a lot of things that we can do and we need to do habang tayo ay naghihintay. So habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, ano ang dapat natin gawin? I have 3 things that I want to share with you about waiting. While we are waiting, we are to, number 1, be found in Him. Number 2, while we are waiting, we are to be sound in His words.
And number 3, while waiting, we are to be grounded in His grace. So, found, sound, and grounded ang ating outline ngayon. So, how it is to be found in Him. Sinabi ni Pedro dyan, therefore, beloved, since you are waiting for these, be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace. So, sinasabihan tayo ni Pedro na matagpuan tayo ng Panginoon. Makita niya tayo, madatnan niya tayo na namumuhay ng diligently, without spot, or blemish, at may kapayapaan. May kantang it's not about the coming of the Lord, but it's about people finding us faithful. But also, sana, when the Lord comes, He may find us faithful. Number 1 tatlo ang sinasabi niya dyan. To be diligent or live diligently, and then to be unblemished, and pangatlo ay be at peace. At dugtong na rin susunod na verse na counting the Lord's patience as salvation. Alam na natin yan, yung be diligent. Pag sumikapan natin, galingan natin sa pamumuhay natin. And yung Peter ay maraming mga imperatives patungkol sa kung paano tayo mamuhay ng banal. Sa mga nauna niyang mga text dyan, sa mga naunang chapter, sinabi niya kung paano tayo mamuhay ng banal at maging diligent about it. Then next, sabi doon, to live without spot or to be unblemished. Yung hindi tayo madulisan, hindi tayo marumihan ng mundong ito. Hindi ito yung pagiging perfect o walang kundi walang maisumbat o walang maisisi sa atin. No? Walang kapintasan kung tawagin, kumbaga sa Tagalog, or being without spot. Ang ibig sabihin nito ay hindi ibig sabihin yan yung magiging duwag tayo o magiging matatakutin tayo na magstay lang tayo sa bahay para hindi tayo marumihan o maimpluwensyahan ng mundo. Meron akong isang kaibigan na sabi niya, totoong testimony to, sinabi niya na ako para hindi na lang ako madamay at magkasala daw, hindi na lang siya lumalabas sa bahay niya. Kasi pag lumabas siya, nakikita niya daw nagkakasala. Hindi ito ang ibig sabihin na maging yung maging unblemished tayo, yung hindi tayo lumabas para hindi tayo magkasala. That's a Montanist view. O yan yung mga view ng mga monghe, mga monk, na nagdoon sila sa bundok para hindi sila ng karumihan ng mundo. Hindi po yan ang sinasabi ni Pedro dito. Ang sinasabi niya ay magstay tayo ng without spot by the power of the Holy Spirit. Pero hindi ibig sabihin mo tayong makihalubilo. It should not cower us to stay in our houses para hindi mabahiran ng dungis ng sanlibutan. Rather, it should encourage us to do more for the Lord and to preach the gospel all the more as we wait for the coming of the Lord in joyful anticipation. In joyful anticipation po, not in fear, not in takot na baka magkasala tayo. The Lord will protect us. He will keep us from falling, sinabi sa Jude. So, yun po ibig sabihin nun, with joy natin gagawin. May we be not like the steward. Remember yung parable of the talents na binigyan ng mga talents sila, yung isa ibinaon niya kasi nga ayaw niya dahil stricto yung amo niya, ayaw niya na mapulaan pa siya. So, para sigurado kung ano yung binigay mo, yun din ang mo. Iniwan mo, yun din ang magabalik. Hindi ganun tayo. May we be not like him. Na pinagkatiwala sa kanya ang talent ng kanyang master only later on to be pronounced unfaithful or ungrateful. Brethren, let us not bury our talents. Huwag nating ibaon ang ating talento, ang pinagkatiwala
pinagkatiwala sa atin. Huwag nating ibaon ang pinagkatiwala sa ating mabuting balita. Patuloy natin itong ipangaral sa mga tao na nakakasalamuhan natin. May we be caught in the act of service and or worship. Yung service at worship usually isa lang naman din ang ibig sabihin niya. Yung service mo, yan ang worship mo. In Romans 12:1, sabi, present your bodies as living sacrifice. This is your reasonable act of worship, or in King James, it's which is your service. So, ibig sabihin, ang pagsamba natin, ang paglilingkod natin sa ating kapwa ay atin ding pagsamba. Kagaya ng ating Children's Catechism ngayong umagang ito, ang ating kapwa, ang ating kapitbahay ay ang ating kapwa. So paglingkuran natin sila, kung kailangan ng tulong, tulungan natin sila. Kung may magagawa tayo, gawan natin ng paraan. Kasi sila ang ating neighbor. Kasama yan sa summation ng the great the great commandments. To love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And pangalawa ay love your neighbor as yourself. Kaya who is your neighbor? Sabi ng mga bata, they are my fellow men. At sabi ni Lily, and women, and children, and your kapitbahay. And yes, that other person. Yes, him, her, too. So, kanina kinanta natin ang when he shall come with trumpet sound, O may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. Napakagandang mensahe na nawa pagdating ng Panginoon, tayo ay masumpungan niya na namumuhay at nararamtan ng kanyang katuwiran. At doon lang, matuwid tayo dahil sa katuwiran binigay ni Jesus. As we all know, hindi naman siya pumunta dito para tulungan tayong maging righteous, kundi naparito si Jesus para siya ang maging katuwiran natin, para siya ang maging kabanalan natin. Hindi nato tayo nangangaral dito para matulungan tayong maging banal o magpakabanal, kundi para si Jesus lalo ang maging kabanalan natin. Pinangangaral natin si Jesus, si Kristo linggo-linggo, para siya ang maging kabanalan natin. Sa Kanya tayo dumipende. Hindi tayo ng mga tips kung paano maging banal. Alam nating lahat na para maging banal, kailangan mo nang manampalataya kay Jesus. Hindi tayo yung simbahan na nag-preach kung paano yung mga ways kung paano maging banal. Isa lang ang daan natin. Magiging banal ka pag nanampalataya ka kay Jesus. Paano ba mamuhay ng banal? Tinuturo na yon ng Biblia. At ituturo sa atin yon ng banal na espiritu. Hindi tayo hindi tayo moralistic in our approach. Hindi tayo, napag-aralan na natin dati ito, yung moralistic therapeutic ng church. Hindi tayo nandito para gumandaan pakiramdam natin at kilitiin natin ang tenga ng mga tao na, napakabuti mo. At every Sunday, we hear people, and it's good that we admit to our sins palagi para makita natin that we need Christ. As you know, yung Padilla at yung Kamandag are planning to have a youth camp this week. And nag-train kami ng mga yung mga workers at medyo ang tendency nila is to be yung sa mga kabataan, ganito dapat. And I just reminded them, look, this is a camp. This is a camp na pinag-isipan natin kung paano maligtas sa mga kabataan. May turo sa kanila si Jesus. Hindi ito rehabilitation program. Hindi ito yung para sila na lahat kung ano nang pinagbawal-bawal nila. No, let's not do that. Let's preach to them the word of the Lord, the word of truth, and let us trust in that power na magbabago ang kanilang buhay. Yan po ang ating dahilan kung bakit tayo nangangaral. Next, sinabi ni Pedro diyan sa mga susunod na verse. Sabi niya,
So verse 15, and count the patience of our Lord as salvation. Sabi diyan, ibilang daw natin ang patience ng Panginoon o ang paghihintay, actually ang inaano diyan. Para sa kung titingnan mo isang pangalan niya, ang tawag ni Pedro ay patience of the Lord. Pero kung sa atin titingnan diyan, yan ay paghihintay natin. No? Pero however you call it, no? Mas maganda tawagin mo na lang yan, patience of the Lord. Okay? Sabi ni Pedro, tawagin daw yan bilang kaligtasan. Na itong hindi pa pagdating ng Panginoon, tawagin natin yan ng panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kasi hanggat hindi siya dumadating, may pagkakataon tayong mangaral ng mabuting balita. Matutulog tayo ulit. Huwag tayong gumising na, ano ba Lord, wala ka pa rin. Kundi matulog tayo in anticipation, Lord, sana may pagkakataon pa uli ako bukas na makapangaral ng mabuting balita. May pagkakataon pa uli ako bukas na mamuhay ng ayon sa iyo. Hindi yung, Lord, ano ba yan? Gumising na naman ako, wala ka pa rin. Let's not be like that. Let's count the patience of the Lord as salvation. Yan yung pinangaral ni Elder Henrik mga 2 weeks ago. Weeks ago about this, the patience of the Lord. Let's take it as the Lord is not slack concerning His promise. Hindi niya dinidelay. Actually, nakatime talaga yan. Mayroon siyang panahon. Tayo lang kasi ang naghihintay. Kagaya ng naramdaman ko nung naandun ako sa waiting room. It felt like forever. Pero 45 minutes lang pala. At sinabi rin niya ni Pedro, pinaliwanag niya rin na 1,000 days to men is just 1 day to the Lord. Ganun talaga. Pag naghihintay ka, matagal. Pero we take it as God's salvation. The history of the world between the first and the second coming of Christ is, above all, an age of salvation. One thing marks this time as utterly unique, and it is more important than the Renaissance or classical learning. The emergence of science, the rise of industry, namely it is the time of salvation. So yung panahon na yon, kahit na sobrang tagal na yon, yun ay panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Nagligtas siya noong mga panahon na yun at hanggang ngayon ay magliligtas siya. The Savior has come and opened the way of God. While He forbears, the way is still open. When He comes, the way will be closed and the time of salvation will be past. Kaya i-anticipate natin with joy ang pagdating ng Panginoon. Yes, manabik tayo, pero while we are waiting, let us do the work of an evangelist. Let's preach the gospel to the people. Next, while we are waiting, we are to be sound in His words. Alam natin na sumulat si Pedro sa sa church na ito para warningan ang mga tao tungkol sa kumakalat na mga bulaang katuroan. At hanggang sa dulo ng sulat niya dito, sinabi niya pa rin na nag-warning pa rin siya. At sinabi niya na mag-ingat pa rin. Sabi niya dito, as Paul does in all his letter when he speaks in them of these matters, there are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destructions, as they do the other scriptures. Therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability. Nag-warning pa rin si Pedro. Let's be sound in His word. Maging masinop tayo, maging maayos tayo. Aralin natin, basahin natin ang kanyang salita ng buong pag-iingat. Sinabi na, if we don't know doctrine, madali tayong maging biktima ng false teaching. Kung hindi ka mag-uupo at pag-aaralan mo ang salita ng Diyos, ay magiging biktima ka ng bulaang katuroan. Kaya pagsumikapan din natin na maging malalim sa pagkaunawa sa Biblia. Sinabi ni R.C. Sproul, I think the greatest weakness
in the church today is that almost no one believes that God invests His power in the Bible. Everyone is looking for a power in a program, in a technique, in anything, in everything except where God has placed it, His Word. Yan ang nakakalungkot ngayon sa simbahan. Ang dami natin, tiwalang-tiwala tayo na, ay, pag ginawa natin itong program na ito, maliligtas sila. Pag ginawa natin ito, if we do this, sila ay lalago sila, titibay sila sa pananampalataya. When the truth is, it is in the preaching of the Word of God na magliligtas ang Panginoon. For how can they believe if they will not hear? And how can they hear if no one preaches to them? Diba? So kailangan maipangaral ang mabuting balita at magtiwala tayo ng salita ng Diyos ay tunay at buhay na salita ng Diyos. Hindi tayo yung binabasa lang natin yan dahil yan yung textbook ng religion natin. Binabasa natin yan dahil yan ang tunay at buhay na salita ng Diyos. Sinabi rin ni A.W. Pink, to turn away from the lifeless preachers and publishers of the day may involve a real cross. Your motives will be misconstrued, your words perverted, and your actions misinterpreted. The sharp arrows of false report will be directed against you. You will be called proud and self-righteous because you refuse to fellowship empty professors. You will be termed censorious and bitter if you condemn in plain speech the subtle delusions of Satan. You will be dubbed narrow-minded and uncharitable because you refuse to join in singing the praises of the great and the popular men of the day. Hindi na, miski sa mga songs at mga preachings, madali tayong, ang galing niya, ang galing ng lyrics, ang galing ng kanta. Pero may mga false na mga teachings diyan, kaya mag-ingat tayo. Sabi diyan, more and more you will be made painfully realize that the path which leads to eternal life is narrow and that few there are who find it. May the Lord be pleased to grant unto each of us the hearing ear and the obedient heart. Take heed what you hear and read. So mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa mga bulaang katuruan. Hindi natin mapagsusumikapang maging sound sa doctrine natin o sa salita ng Diyos kung hindi tayo kumbinsido na ang Biblia talaga ang tunay at buhay na salita ng Diyos. Dahil kung hindi ka kumbinsido yan ang salita ng Diyos, hindi mo aatimin na basahin pa yan o alamin pa ang katotohanan sa likod na iyan. Mula sa verse 15 hanggang 16, sinabi ni Pedro na sinabi niya sa kanya mambabasa na this is also what Paul taught, and his letter have the same authority as the inspired Old Testament scriptures. Sinabi niya diyan, di ba, sa text niya, that Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks of them in these matters. Sinabi diyan na yan yung ginagawa ng iba, tinitwist nila as they do with the Old Testament. So pinapatunayan lang yan ni Pedro na ang mga apostol ay nagkakaisa. By calling in Paul's support, Peter shows that there is agreement among the apostles. The false teachers may reject the second coming of Christ, but the apostles of Jesus are united. Christ is coming, and the time while he delays is a time for our salvation. So pinakita ni Pedro, iba kasi dyan, pinag-aaway din yung dalawang yan, pero at least pinakita ni Pedro dito. Ang galing ng ugali niya, kinote niya si Pablo. Peter says, count the forbearance of the Lord as salvation. And Paul says in Romans 2:4, do you presume upon the riches of His kindness and forbearance and patience? Do you not know that God's kindness is meant to lead you to repentance? So parehas lang na nagtuturo na God is withholding His judgment as an act of forbearance that should be regarded as giving added time for repentance and salvation. Tapos mula verse 16, nakita natin the inspiration of Paul's letter. Nakita na ang
ang New Testament ay inspired din ng salita ng Diyos, it does not mean that, although it does not mean that they are all easy to understand, inamin naman ni Pedro yan, at may mga possibility na yung misinterpretation of the scripture can lead to destruction, ay ibig sabihin lang na may mga bagay diyan na mahirap maunawaan is because mahirap naman talaga maunawaan. Hindi imposible pero mahirap because the word of God or ang Biblia ay ang kaisipan ng Panginoon. Hindi yan ang kabuuan ng kaisipan ng Diyos. Pero mahirap talagang maunawaan ang kaisipan ng Diyos. We need the Holy Spirit to be able to understand some of it. At alam natin ang pinapaunawa sa atin ay sapat para sa pangangailangan nating na maunawaan. Mula sa verse 17 to 18 din, sinabi ni Pedro dyan, "Therefore, guard yourself from error and destruction by growing in the grace and knowledge of Jesus." When Peter lumps Paul's letters together with the other scriptures, we gain an insight which is of a terrific importance. Jesus himself viewed the Old Testament scriptures as fully authoritative and binding when properly interpreted and applied. They were the Word of God. Ang sulat ni Pablo ay salita din ng Diyos. Kinasihan din siya ng Banal na Espiritu para masulat ang bagong tipan at kagaya ng lumang tipan na hiningihan din ng Banal na Espiritu. Winarningan tayo ni Pedro na kapag ikaw ay untaught o unstable, kapag ikaw ay hindi maaral sa salita ng Diyos, ikaw ang prone na malinlang o ikaw ang prone na magbaluktot ng salita ng Diyos at mapahamak sa paggawa nito. Kaya pagsumikapan natin na maging maalam tayo sa salita ng Diyos para hindi tayo maging biktima o hindi tayo maging taga-twist ng salita ng Diyos. Pagka hindi mo alam ang kabuuan ng nais na istorya ng Biblia, kung ano ang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan, madali ka talagang matukso at madali kang madulas dun sa legalistic na approach na dapat ganito ang gawin mo, hindi nakakatuwa sa Diyos. Kung ano-ano nang ipagbabawal mo na magiging legalistic ka na, dami mo ipagbabawal when all people need to know is that they need Christ para makawala sila sa kasalanan. And last but not the least, we are to wait and be found in Him. We are to wait and be sound in His words. And lastly, while we wait, we are to be grounded in His grace. You therefore, beloved, knowing beforehand, take care that you are not carried away with the errors of lawless people and lose your own stability, but grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and to the day of eternity. Amen. Sinabi ni Pedro dito, knowing this beforehand. Ibig sabihin, dahil alam na natin ito beforehand, mainam naman talaga na alam natin ang mga bagay na nabanggit sa itaas, na kung ano yung tendency natin, kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang warning sa atin, at kung ano ang ibig sabihin ng patience ng Panginoon. Kaya sinabi na ni Pedro, knowing this beforehand. Knowing beforehand, he refers to the possibility that we can be destroyed if we are not sound in our doctrine. If we are not careful in rightly dividing the word of truth, if we do not guard ourselves from false teaching. When we are sound in our doctrine, we can then grow in grace and be grounded in it. Kapag tama ang doktrina natin, kapag tama at sakto ang tama ang pagbasa natin ng salita ng Diyos, lalalim tayo sa pangunawa sa Panginoon at lalago tayo sa pagkaunawa sa ating Panginoon. Well, when we are sound in doctrine, we can grow in grace and be grounded in it. Sinabi sa Psalm chapter 1 verses 2 to 3, if we delight in the law of the Lord and on His law we meditate day and night, we
will be like a tree planted by the streams of water that yields its fruits in season and its leaf does not wither. Magiging parang puno daw tayo na mayabong at nagbubunga sa kapanahunan at ang ating mga dahon ay hindi malalanta. Matibay ang ating puno. Sinabi ni John Piper, the best fertilizer for our hope and godliness is the knowledge of our future in God's grace. So Peter says, may grace be multiplied to you in the knowledge of God, and closes with the command to grow in the grace and knowledge of our Lord. If we but knew a fraction of the future God is making for us, if we could begin to feel that all our deepest longings will be satisfied, that every beauty of this world will be preserved and heightened, that every good affection will soar, that every proper relationship will be restored forever, that all pain and frustration and ugliness will vanish, that the fish will bite before the worm it hits the water, and Jesus will fill the world with golden light. If we could believe that no eye has seen, no ear has heard, nor the heart of man has conceived what God has prepared for those who love Him, our hearts would be freed from greed and fears that cause us to sin. We would escape from the corruption that is in the world and become partakers of the divine nature, as Peter said in 2 Peter chapter 1 verse 4. Imagine niyo lang kung talagang malalaman natin kung ang gaano kaganda ang inihanda sa atin ng Panginoon, kung gaano kasagana meron tayo doon, kung na mawawala ang kasalanan at ma-restore lahat ng mga bagay at everything will be new, then mamumuhay tayo ng malaya sa ganid at malaya sa takot na nagkukos sa atin para magkasala. Hindi ka na magdadamot, hindi ka magagaling, hindi ka maghahangad ng marami sa mundong ito kasi alam mo, dito lang yan. This world will melt. This world is going to be destroyed. We have a far better world awaiting us. Ang mensahe ng 2 Peter ay ang kagalakan ng ating pag-asa. At ang kagalakan ng ating pag-asa ay kapangyarihan natin para sa matuwid na pamumuhay. Ang pangako ng Diyos ay daan patungo sa Kanyang kapangyarihan. At ang kaalaman natin tungkol sa kapangyarihang ito at kagalakan ito ay nagmumula lahat sa Kaniyang biyaya. Kaya mga kapatid, tayo ay lumago sa biyaya at kaalaman patungkol sa Panginoon. Basahin natin ang Kaniyang salita at tayo ay maghintay sa Kaniyang pagdating ng may kagalakan at pag-asa na ang lahat ng ito ay paninibaguhin ng ating Panginoon sa Kaniyang pagdating. And so as the book ends, as the body of Christ, in joyful anticipation then, may we be found in Him. Be sound in His word, and be grounded in His grace. To Him be glory, both now and to the day of eternity. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, sa pagtatapos po namin ng aklat ng mga sinulat ni Pedro, salamat Panginoon na patuloy mong itinatanim sa aming mga puso at binibigyan kami ng kagalakan, Panginoon, na i-anticipate, Panginoon, ang iyong pagdating. Gayon din, Panginoon, habang ina-anticipate namin ito, binibigyan mo rin kami, Panginoon, ng desire, Panginoon, to do what pleases you, Panginoon, while waiting for you. Kaya salamat, Panginoon. Salamat ng iyong salita ay kayang mag-penetrate sa mga puso namin. Bigyan kami ng fuel para magawa ang pinapagawa mo sa amin. At bigyan kami ng desire din, Panginoon, para matuwa ka, ma-please ka, Panginoon, at magawa namin ang mga kabutihang inilatag mo na sa aming magawa namin bago pa man ang kapanahunan. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita. Ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito ngayon, nawa sa aming pakikinig at sa mga
inabsorb namin, Panginoon, ng mga aral na mula sa iyong salita, ay mamuhay kami, Panginoon, ayon sa iyong pagkatawag at anticipate namin, Panginoon, ng iyong pagdating ng may kagalakan. Kami ay masumpungan mong nananampalataya, masumpungan mong, Panginoon, na namumuhay ng walang bahid at may kapayapaan at tinitingnan at kinikilala ang iyong patience, Panginoon, bilang kaligtasan namin. Maging sound kami sa pagbasa ng iyong salita, sa aming tinuturo, Panginoon. Hindi kami matempt na magturo o maniwala at panampalataya sa mga katuroang hindi sigurado at hindi mula sa iyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, lumalim kami sa pagkakilala sa iyo at sa biyaya ng pagkakilala sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.